Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. At kaya pag-usapan po natin ang malaking laban na mangyayari dyan sa Brooklyn, New York this coming Sunday, Manila time. Ang WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis, easily one of the most exciting fighters in boxing today, magbabalik sa lona kontra sa kanyang kalabang challenger na si Lamont Roach Jr. Ito ang pagbabalik ni Gervonta Tank Davis matapos mawala ng matagal na panahon. Kaya naman tunay na pinag-uusapan ng labang ito sapagkat number 1, nagsabi na si Tank Davis na maaaring ito na ang kanyang huling taon sa professional boxing. Tila wala na raw siyang gana. Kaya naman pag-uusapan natin, ano ba ang ating inaasahan sa labang ito ni Tank Davis at ni Lamont Roach Jr.? Ano ba ang mental state of mind nitong si Tank Davis? Siya ba'y interesado pa sa boxing? Sapagkat ang labang ito, kung maalala nyo, muntik pang ma-cancel. At sino naman si Lamont Roach Jr.? Ano inaasahan natin na maaari niyang ipakita sa kanyang laban kontra sa one of the most exciting and hardest hitting punchers sa boxing today, si Tank Davis? Lahat ng yan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pipintong pagbabalik sa boxing ring ni WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis. This coming Sunday, Manila time, dyan po sa Brooklyn, New York, ididepensa ni Tank Davis ang kanyang WBA lightweight title kontra kay Lamont Roach Jr. With a record of 30 wins, walang talo, 28 by knockout, itong si Tank Davis kinikilala as one of the most exciting, if not the most exciting boxer ngayon. Lamang nga paminsan-minsan lang natin makita sa boxing ring itong si Tank Davis. Tila baga tuwing kabilugan ng buwan lamang lumalaban. In fact, ang kanyang huling laban nangyari pa noong June 2024 kontra kay Frank Martin kung saan nanalo naman siya by knockout. Pero hindi pa talaga nakakapag-capitalize itong si Tank Davis sa kanyang naging panalo by knockout kontra kay Ryan Garcia. Inaasahan na marami, sunod-sunod na sana ang magiging laban ni Tank Davis, pero sa halip, ayun, lulubog, lilitaw lamang siya sa boxing ring. Now, ang laban kay Lamont Roach mga kaibigan ay napaka-critical sapagkat sinabi na ni Tank Davis na ang 2025, maring ito na ang kanyang huling taon sa boxing ring at siya'y magre-retiro na. Of course, ang reaksyon ng marami, joke, pero mukhang seryoso itong si Tank Davis. Marami siyang dahilan na ibinigay. Una, sabi niya, kamakailan ako'y naging tatay. For the third time, he became a father. At sabi ni Tank Davis, ayoko na yung ganitong mentalidad ng isang boksingero na parang galit sa mundo, lagi na lamang gustong manapak. Ayaw na doon yung ganoon ang kanyang mentalidad sapagkat gusto niya maging normal na sapagkat siya ngay tatay na. So, ayaw na niya yung violence, yung hatred na associated sa pagiging boksingero. Now, pangalawa, ang balak ni Tank Davis mag-concentrate na lamang sa isang real estate business. Kamakailan po, bumili ng ilang mga building sa Baltimore, Maryland, itong si Tank Davis. Balak niya parentahan, whatever, papasukin na niya ang real estate business. So, iyon ang sabi niya, meron na akong ibang pagkakakitaan, hindi lamang boxing. Pangatlo, sabi niya, bored na raw siya sa boxing. Wala na raw siyang interest masyado. Remember, ang laban po kay Lamont Roach was originally supposed to happen December 2024. But all of a sudden, kinansela ito ni Tank Davis nang walang binibigay na rason. Walang ibinibigay na rason. In fact, sumulpot pa ang pangalan ni Mark Magsayo bilang possible replacement dito kay Lamont Roach. Pero lumalabas mga kaibigan, may mga nangyari kay Tank Davis which I believe led to the resetting of that fight with Roach in December. Sapagkat around that time mga kaibigan, yung mga building na binili niya dyan sa Baltimore, na sana'y pauupahan niya, etc., ay nasunog. So siyempre, na-depress itong si Tank Davis. Kasi wala ito pagkakakitaan ko, eager na akong magnegosyo, gustong-gusto ko nang magnegosyo, nasunog yung aking mga gusaling binili. Pangatlo, talagang medyo na-bold si Tank Davis sapagkat hindi si Roach ang kanyang gusto talagang makalaban.
last year, ang tinatarget niya ay si Vasily Lomachenko ng Ukraine, yung all-time great boxer ng Ukraine. Yun ang gusto niya makalaban. But for some reason, itong si Vasily Lomachenko ay nag-back out sa negosasyon at sinabing magta-time out muna siya sa boxing. Ngayon, maaaring patuloy ng magretiro itong si Vasily Lomachenko. So, nasunog yung kanyang mga gusaling binili. Pangalawa, yung Lomachenko nag-back out. So, nawala ng interest talaga itong si Tank Davis kontra kay Roach. Kaya siguro tingin ko itong dahilan kung bakit nireset niya yung December 2024 fight and lumabas na baka nga hindi na matuloy. But now he's coming back. That's official. This coming Sunday, Manila time, lalabanan niya si Roach. Pero marami nagtatanong, ano ba talaga ang kalidad ngayon, ang state of mind ni Tank Davis? Because they're saying na baka soft na siya. Kasi parang hindi na siya interesado sa boxing, ayaw na daw niya yung warrior mentality. Baka hindi na natin makita yung dating bagsik ni Tank Davis. Iyon ang tinatanong na marami. If you notice sa press conference kay Lamont Roach, medyo malamya siya. Hindi ganung dati-dati hyper na hyper itong si Tank Davis. Kaya parang malamya, parang hindi interesado pa rin itong si Tank Davis. So yan po ang big question mark kay Tank Davis. Is his heart and mind, are they still in boxing? O nagdidrift na ang kanyang atensyon? Yan po ang sitwasyon ngayon ni Tank Davis. Now, when we come back, pag-usapan natin, ano ating inaasahan sa laban ni Tank Davis at ni Lamont Roach Jr.? At sino ba itong si Lamont Roach Jr.? Ano ang kanyang record? Ano ang kanyang resume na dadalhin kontra kay Tank Davis? Yan po pag-usapan natin sa pagbabalik ng Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Heto i-breakdown natin ang bakbakan sa pagitan ni WBA Lightweight Champion Tank Davis at challenger Lamont Roach Jr. Itong si Lamont Roach ang reigning WBA Super Featherweight o Junior Lightweight Champion. 130 pounds ang kanyang weight class. Aakat siya to 135 lightweight para harapin si Tank Davis. So sa laban nila, ang nakataya ay ang WBA Lightweight title ni Tank Davis. Itong si Lamont Roach Jr. mga kaibigan ay nakatira dyan sa Maryland. So halos kapitbahay lang ni Tank Davis. Ito marahil ang dahilan kung bakit medyo body-body sila sa press conference. Si Lamont Roach nagsimulang magboxing at age 9. Football ang kanyang original sport. Pero siya naingganyang magboxing ng kanyang mga kapatid at pinsan. In fact, ang kanyang unang trainer as a boxer ay ang kanyang pinsan na si Bernard Boogaloo Roach. Lamang ay nang mamatay itong si Boogaloo Roach by a heart attack, humalili na bilang trainer ang tatay ni Lamont na si Lamont Roach Sr. Highly decorated amateur boxer itong si Lamont Roach. In fact, he had around 140 fights as an amateur. Ang dami niyang kampyonatong nakuha at pinaka-importante sa amateur, 2 beses niyang nakalaban si Gervonta Tank Davis. Ayun nga lamang, 2 beses din siyang tinalo ni Tank Davis. Pero ibig sabihin nito, gamay niya ang estilo, ang lakas ni Tank Davis. Wala kang masamang tinapay na ibabato dito kay Lamont Roach. Nung siya nagsisimulang magboxing, siya nag-aaral din para maging mechanical engineer. Now, pag-usapan natin itong aktual na laban, aminin na natin mga kaibigan, huwag na natin pahirapan ng pag-analyze sa labang ito sapagkat overwhelming favorite po talaga itong si Tank Davis. Kung mananalo si Lamont Roach, it will be easily the biggest upset for this year. Upset of the year na kaagad yan kapag nanalo si Lamont Roach. Questionable ang sinasabi nating frame of mind o ang pag-iisip ni Tank Davis. Sapagkat sinasabi niya, gusto ko na mag-retire, ayaw ko na mag-boxing, bored na ako, itong si Lamont Roach, hindi ko naman talaga gusto, ang gusto ko si Lomachenko, etc. So, if we do not see the old Tank Davis na talagang hayop bumira at ibang klase talaga ang mentality, kill or be killed in the ring, magkakaroon ng konting kalamangan itong si Lamont Roach. But everything normal mga kaibigan, overwhelming favorite itong si Tank Davis. Now, maganda naman ang estilo nitong si Lamont Roach. Ang kanyang record as a pro, 25 wins, 1 loss, only 10 knockouts. Ang kanyang only loss nangyari kay James Herring noong 2019.
Since then, nakaka-anim na panalo na itong si Lamont Roach. Maganda ang kanyang performance, pero salat sa kalidad ang kanyang mga boksingerong tinalo. Medyo malayo sa kalidad ng mga boksingero ni Tank Davis. Now, style-wise mga kaibigan, maganda ang style noong Lamont Roach. Taas ang kamay, guard up, papasok siya, may pagka-pressure fighter. Sabi ko nga, dating football player to, so medyo matapang, ano? At maganda ang kanyang left hook. Yung kanyang left hook, right cross combination, maganda, pulido. At maganda rin ang posisyon ng kanyang paa, yung kanyang legs. Maganda ang kanyang pinuposisyon para optimum power when he throws that left hook. Maganda rin ang kanyang suntok sa bodega. Maganda rin po ang mga body shots ni Lamont Roach. Pero tingin natin, medyo maluwag ang kanyang depensa. Pangalawa, kapag siya pumapasok at nakikipagsabayan sa loob, bumibigay yung mga hooks, bukas na bukas, wala siyang masyadong head movement, wala siyang masyadong lateral movement. Tumatayo siya sa harapan ng kanyang katunggali, doon niya binibitawan yung hook, yung right cross, yun ang gustong-gusto ni Tank Davis. Nasa harap ka, medyo nakatayo, yung kang upper body mo, naka-erect, tamang-tama sa kanyang uppercut, tamang-tama sa kanyang devastating left. So, in a way, set up yung style ni Lamont Roach sa approach ni Tank Davis. Itong si Tank Davis, slow starter. Mabagal ang simula sapagkat tinatansya muna niya ang kanyang kalaban. Pasensyoso ito, no? Ang style pa naman ni Tank Davis, maliit na nga siya. And then, lalo pang medyo kubado ang kanyang style. Lalo niya ibinababa ang kanyang sarili. So, kung yung kalaban niya, lalo kang mapapababa. Lalo kang sasalubong sa mga suntok ng paitaas. Ibang klase itong si Tank Davis. Very patient, mautak, at walang sinasayang na suntok. Yan po si Tank Davis. Now, sabi ko nga, si Roach hindi pa nakakatikim ng isang malakas at major league na suntok mula sa isang Tank Davis. Ibang klase yung Tank Davis pag binanatan ka. Talagang pag nasuntok nitong si Tank Davis, ay baka doon ka napulutin sa planet Mars. Ganun kalakas ang birada nitong Tank Davis. So, let's be honest mga kaibigan, sabi ko nga, medyo mabagal yung Lamont Roach at medyo maluwag ang depensa, walang head movement, walang side-to-side movement, nakatayo lang sa harap ng kalaban. Pag bumitaw yung left hook, tamang-tama ito sa straight punch ni Tank Davis on the middle or an uppercut na isang pamatay din na suntok ni Tank Davis. All things normal, tingin na marami, tingin ko rin baka within 6 rounds, tapos na ang labang ito. Ang ating lang big question mark talaga dito ay ang frame of mind, ang focus ni Tank Davis. Remember, he canceled this fight sapagkat siya may pinagdadaanan. Sinabi niya, ayoko nang magboxing, hindi na ako interesado. In fact, pilit siyang minomotivate ng kanyang mga handlers ngayon na delikado yan, ibalik mo yan kasi kapag nasa ring ka na, hindi pwedeng ganyan ng klaseng disposisyon. So, tingin ko naman, pagdating ng laban, ay makikita natin yung bangis ng Tank Davis. And we will be in for a good fight. Tactical ang labang ito in the early rounds. Tactical. Pero alam natin, itong si Tank Davis, parang diesel ito eh. Pag nagsimula ng umarangkada ito, kahit mabagal ang simula, pag nagsimula ng humarurot, ay ibang klase naman ang kanyang ferocity. So I think he is the overwhelming favorite and we are going by the majority choice. Tank Davis by knockout. Hopefully, tingin ko mga within 6 rounds. But if Roach pulls it out, sabi nga natin, he's no bum. He ain't no bum. He's a champion. Respect that. He's a reigning world champion. May style din siya. If he pulls it off, this will be the biggest upset for this year. Upset of the year na agad yan. But right now, ang pulso ng marami is for Tank Davis. At yan po mga kaibigan, ang buod ng ating programa for today, ang ating express analysis, breakdown ng Tank Davis versus Lamont Roach. Mangyayari po yan, it's going down this Sunday, Manila time. Sit back and enjoy the fights. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.